Good morning, Vietnam! Yan na nga. Yeah, yan na nga. Anyway, good morning everybody. So, yeah. So, nandito ko ngayon sa Hoi An, Vietnam. Specifically, dito sa Hoi An Memories Resort and Spa. Ito, nasa gitna ng isang river. It's a river delta. Ganun ang peg niya. Ganda yung hotel, 5-star. Ang daming ganap. Lahat ng mga vicinities within the area nakadilaw. Cultural kineme nila. Sorry. Anyway, time check. Time here in Vietnam is 6:10. Pero sa Pilipinas, siguro mga alas 7 na. Late ng isang oras itong Vietnam. At yes, bakit nga ba ako nandito? Hindi po ako nagbakasyon. So, hindi po ito bakasyon. This is a work-related trip. Pero sinamantala ko na itong pagkakataon na makapag-podcast or makapag-chika, makapag-reflect and everything. Dahil wala akong kasama ngayon sa room. And last day na namin ngayon, maya-maya lang after few hours, kailangan na namin mag-check out. But yeah, so since I have the luxury of time now, kasi nung mga nakaraang araw wala, work kami. So ito, kaya meron tayo ngayong podcast. Ang tagal na rin kasi nung last time, di ba? The last time na nag-podcast ako sa Cebu pa yung episode. So that was January. Sobrang init ngayon dito sa Vietnam. And as a cold boy, sa batang mahilig sa malamig, adjust ako sa, sa temperature. Kala mo naman hindi taga Pilipinas. Sorry. Hindi kasi, hindi talaga ako komportable pag sobrang init. Yeah. With everything that's been going, parang kailangan kong magtiyagang mainit because we have to conserve energy daw. Ganun. Sadly, yun ang aking mga harapin pagbalik ko ng Pilipinas. Ayan, anyway, that's for later's chika or ganap. Bakit ako nandito sa Vietnam? Because this is a work trip. Work trip for our networks Wena Trip promo. So, ako po ang maswerteng naging producer ng Wena Trip promo po na ito. So, ang trabaho ko ay samahan yung naging winner ng ng Wena Trip promo ng network namin with our main host ng segment na si Maui David. So, kikita nyo naman siya sa socials ko. So, lagi ko siyang kasama. Yeah, so ang paandar kasi noon, we wanted to invite more audience to watch the network. Primarily ay yung aming morning show na Good Morning Kapatid. Tapos, pinapag-send namin sila ng mga videos why they are deserving to win the trip. At for this third leg, ang nanalo sa amin ay
dalawang bagets, graduating bagets from Pampanga. Super creative and mga mass students. So by June, ayan, explore na nila ang pagiging professional. And I'm excited for them. So they are Luis at saka si Leonard. Kasama namin sila since last um, Wednesday. So today actually is Saturday morning here. Nakakatuwa kasi ang mechanics ng leg ngayon ay gumawa ng 1 minute video with your explanation bakit ka deserving na manalo ng trip na ito at isama ang iyong kapatrip. So kung sino man yan, jowa, best friend, kapatid, or family, yon. We coin them kapatrip or kasama or kapatid sa mga trip, ganon. So, si Luis yung nag-send and then kanyang kapatrip ay si Leonard. Super fun kasama nung mga bagets because, yes, they are bagets. Tumatanda na tayo. Diyos ko, nakakaloka. Naloloka ako na, my God. Ganyan lang ako dati. Ganun lang ako katulad nila dati. Student and then super creative, super full of energy, ganon. Anyway, nakakatuwa that I got to see this talented students. Tapos nasaswertahan sa kanilang mga gustong gawin sa buhay. Primarily isa itong trip na to, pagiging kasama sa trip. So, saan ka na, 'di ba? Kasi all expense paid, tapos maka-visit ka pa ng ibang lugar, abroad pa, and at the same time you get to be immersed in what do you call this? Culture ng ibang ganap. Ibang ganap? Ibang bansa at ba yun? Anyway, nag-message si Maui Babes. Ayan, so nag-aaya na siya mag-breakfast. Anyway, yes, so mag-breakfast tayo in a few. Pero yes, bago tayo tuluyang bumaba, gano'n naman so, ano ba yan? Distract kasi ako kay Maui eh. Hindi, love na love ko si Maui. Hindi, yun, yung trip na ito ay, yes, it's all expense paid. Tapos, syempre, yung mga nananalo, they got to experience the culture of the country na i-visit namin. Yung first leg namin, we had Japan, and then Korea, and then ngayon, ito sa Vietnam. I don't know sa next leg namin kung saan naman. Pero, masaya. Ito, primarily, this trip, finiture namin mostly yung mga lugar dito sa Hoi An. Tapos nagpunta rin kami ng Danang for a very, very short period. Ito sa Hoi An, sobrang nakakatuwa because sobrang grabe nung pagmamahal ng mga tao sa culture nila. So, number 1, yung kultura ng pananamit tsaka pananahi. Yung pag-weave at paggawa ng mga tela. So, marami silang ganap na ganon dito. Nakakatuwa kasi pag pumunta ka dun sa Old Town proper, parang halos bawat kanto may mga tailoring shops. At ang gaganda ng mga gawa nilang output or mga dresses, suits,
Yes, we're talking about suits. Iba't ibang klaseng suits. Kahit na anong design. Ipakita nyo lang sa kanila yung picture na gusto nyong peg para dun sa damit na ipapagawa ninyo at kayang-kaya nilang gawin yon nang mabilis. Kasi nagpagawa kami ng suit for the winners namin. Um, nung first day namin dito, then the other day, ready na yung suit. May few revisions lang, pero almost okay na sila. Ganun sila ka-efficient gumawa dito. At mind you, sobrang ganda ng mga output. I'll try to make some inserts nung mga video nung aming mga winners. So, yon, it's another thing. Tapos, syempre, yung kape, Diyos ko, day. Parang bawat kanto may mga nagbebenta ng kape. Ang sarap-sarap ng kape dito. This is my second time actually ng pagbisita dito sa Vietnam. But, um, lagi pa rin ako na-amaze sa lasa o yung timpla ng kape nila dito. Ewan ko, may something sila, di ko ma-explain. Okay naman yung parang the usual coffee nila na black coffee with creamer and stuff. Sarap yun. Tapos, syempre, meron din sila dito yung mga pinagmamalaki nila na egg coffee. Sa online, ang dami nag-hype ng egg coffee, pero I'm so sorry. Feeling ko hindi for me yung egg coffee. Para siyang, I don't know, parang hindi ko masyadong gusto siguro yung idea of putting raw egg doon sa iniinom kong kape. 'Di ba? Parang ano ba? I don't know. Tsaka instead of creamy, parang medyo may hint siya ng lansa. Ganun. Hindi rin kasi ako fan ng raw egg eh. Kaya madami mga tao kasi na talagang bet yung pag-genome ng ano, ng hilaw na itlog. Yung tatay ko dati, yung umiinom ng hilaw na itlog, hindi ko rin magets. Pero sabi maganda daw yun sa katawan. Pero, anyway, sabi nila maganda sa katawan because that's protein, yes. Pero hilaw pa rin siya. Anyway, ang pinaka-favorite ko talaga na kape na natikman ko in my entire life ay coconut coffee. First time I had that, last year, February sa Hanoi naman, Hanoi, Vietnam. Sa Kong Cafe. Oh my God, ang sarap. Meron din silang Kong Cafe dito dun sa may Old Town proper. Malapit dun sa river. Ang sarap nung kape nila dun. Parang, I don't know, parang nung tinikman ko yung kape, oh my God, Diyos ko, day. Parang naalala ko lahat ng mga happy moments ko sa buhay. And of course, coffee is best shared kapag meron kang kasamang makakakwentuhan. Nakakwentuhan ko yung mga winners last night. Of course, with Maui. Nakakatuwa kasi that's right after our mga shoots for the whole 3 days na nagstay kami dito. Wala, they get to share yung mga experiences nila sa love and of course sa school. Tapos syempre what are the things they are looking forward to after ng graduation nila. Nakakatuwa lang. Anyway. Tapos another thing is grabe yung performance art nila dito sa Hoi An. So pinuntahan namin yung parang isang area dito sa ito rin sa may River Delta. Meron ditong open air na auditorium. Tapos nagpe-perform sila ng tinatawag nilang Memories of Hoi An. Ganyan. Ang ganda. As in, open air siya, open field. Tapos, sobrang laki nung pinagpe-performan nila. Tapos siguro yung mismong production
Grabe, ang lalaki ng mga productions, may mga big lights, tapos ay feel mo lahat. May tubig, may hangin, may apoy, may lupa, tayo may kantadya. Hindi seryoso kasi the ground is shaking, tapos umaangat tumataas yung mga paandar nilang mga hydraulics, tapos syempre meron silang mga water um eme dun sa kanilang production. Anyways, parang ano naman yun, yung paandar nila na yun ay parang it's their creative way of sharing or telling the story of Hoi An, kung paano siya nagsimula, tapos may mga pumuntang mga mananakop, eme, tapos hanggang sa naging parang trade spot siya dito sa Vietnam, ang dami na pupuntang culture, ganyan. Tapos syempre dahil malapit sa beach, pero din silang culture ng pangingisda, ganon. Tapos dun sa may other side, meron silang culture ng pagtatanim. Tapos sobrang highly regarded ng mga babae nila dito. I mean, sobrang well respected, sobrang parang isa sa mga main aspect of their culture is kung papaano nila minamahal yung mga kababaihan nila dito. Ayun. Nakakatuwa actually because itong mga bagay na ito ay na-experience mo lang kapag bumiyahe ka, nag-travel ka. And that's another thing na sobrang grateful ako about my work. Kaya kahit medyo puyat, nito mga nakarang araw kasi we still have to uh, have live segments in the early morning sa Good Morning Kapatid. So, dahil late ng isang oras dito, so we have to get up extra early, 4 a.m. Dapat nakaset up na kami. Pero yon syempre, dahil love mo yung ginagawa mo, so di ka na magre-reklamo. Yung roommate ko, yung makeup artist namin nakasama, si Nicole, na-amaze siya. Kasi, pagka, kasi syempre, I still do some lineups and then script ng mga late night. Tapos, matutulog na ako. Tapos pagka maalimpungatan siya ng mga alas 2, di na kailangan ng alarm kasi nagigising na ako. Ganun. Well, ganun naman talaga kapag nakasanayan mo na, maaga ko nagising. Ngayon nga, sabi niya, nakakaloka ka. Ang aga-aga mo mag-alarm. Sabad mo ngayon wala namang work. Hindi kasi nasanay na lang din yung katawan ko kasi na gumising ng sobrang aga. Tapos, syempre, inisip ko din na mag-prepare na din. And then, syempre, para mamaya, kapag aalis na kami, hindi na ako masyadong ngaraggers sa pagpapack. Yon. Speaking of, nakapag-pack na ako ng mga pasalubong. Nakwento ko kay Maui kahapon. Habang namimili kami, sabi ko sa kanya, alam mo, natutuwa ako kasi nakabili tayo ng mga pasalubong for our loved ones. And isa kasi yun sa mga love languages ko kapag para sa mga friends at saka mahal ko. Parang kapag umaalis ako, gusto ko na makabigay ng kahit kaunti na mga memories, 'di ba? Kasi ay para yung mga pasalubong for me, they are some of my memories dito sa mga pinuntahan ko. And then I get to share it with those people that I love. And yun, syempre parang idea of ano din, parang thanking them, yan, for being part of my life, mga ganun. Sobrang sentimental ko kasing tao. So, there. Yeah, so, mili ako ng kasalubong mga kape, mga magnets, ganyan. And then, shirts, yan. And then, sa pamilya ko lalo na. Kasi gusto kong nakakabili ako ng mga regalo para sa nanay ko, sa ate ko, at saka sa aking Junakis. Yan. Nakakatuwa naman. Kasi syempre, parang pag sinabi ko sa, bilang pasalubong, sobrang look forward nila na makita na ako ulit. Ayan.
So, yeah. So, nung mga nakaraang araw, parang as I was reflecting. Parang, kasi syempre nakakapagod din, no, kapag super work ka. Parang, sabi ko nga, bakit ba ito ginagawa? Yun. Then, yun, it came to me na, um, totoo na nilalagay ka ng universe sa mga circumstances o sa mga posisyon at mga pagkakataon dahil may dahilan. At yun. And yun, isa siguro sa mga dahilan kung bakit talagang na-redirect ako dito sa pagiging creative is to experience life. Di ba? Parang, and to realize na I can be happy kahit na ako lang mag-isa, kahit na wala akong super special someone. Hi. So, yun talaga yung amats ko itong mga nakarang araw kasi wala lang. Tagal ko na rin kasing single. Dami ko ng ganap na mga unsuccessful love stories. And then, syempre, minsan may mga may mga moments ako na parang, feeling ko ang role ko na lang talaga sa buhay ng mga friends ko in romance aspect. Nakakaloka yung jump ng mga topic, no? I am so sorry. Yapping lang din naman kasi ito. Anyway, parang, ang role ko na lang talaga ay siguro ay maging happy sa love life ng may love life. Tapos si Maui, sobrang sweet niyan. Alam mo, ang wish ko sa'yo is talagang mahanap mo yung love, yung super love of your life, ganyan. And ganon. Maging masaya ka talaga, ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, kung mag-alala kapag ka talagang kinasal ako, hindi pwedeng wala ka. Anyway, enough of enough of that. Yun lang naman siguro for now. Ayoko lang din naman masyadong pahabain itong mga eksena kong mga yappings ko na ito. Pero yeah, basically, this episode is redirecting to your purpose. Ganun ang mga paandar natin. Yan. And, I don't know, sa lahat ng mga nakikinig nito, ayan, maraming salamat. Anyway. Thank you so much sa mga nakikinig at sa mga sumusubaybay. And, ayan, regardless kung gaano kayo karami, ang promise ay magpapatuloy tayo sa pagkikwento. And, yan na nga.